Hello po. Ah, Maligayang bati po sa inyong lahat. Ako po si Paul. Pinsan po ako ni Pastor Rinan. Nagpapasalamat po ako sa kanya at sa kanyang asawa na si Sister Juvie sa pagbigay sa akin ng pagkakataon na makapag-share ng aking konting nalalaman na uukol sa Biblia, salita ng Diyos. Nawa po'y kayo'y nasa mabuting kalagayan at komportable at sana po'y maunawaan ninyo kahit papano ang ating pag-usapan ngayon. Mahirap po dahil hindi po tayo nakapag-interact. So, hindi rin po ako sanay na magbigay ng aral sa video. Pero susubukan ko pong magawa yung aking parte para makapag-share. Salamat po sa lahat na dumalo, na nandyan ngayon at willing na makinig, na nagsakripisyo ng kanilang panahon paukol sa para malaman ang magkaroon ng kaalaman, na dagdag na kaalaman sa Biblia. Inaanyahan po tayo ng Diyos na maglaan ng oras para sa Kanya sa pamamagitan ng pag-aaral ng Biblia upang mapalalim ang ating buhay espiritual at higit sa lahat ang pakikipag-ugnayang personal sa Poong May Kapal. Bawat time po na mag-spend tayo ng panahon sa Biblia ay para na rin pong nag-i-spend tayo, nagde-date tayo sa kay God. Pagpasensyahan nyo na po ang aking Tagalog dahil po ako ay tubong Bacolod. Lumaki po ako ng Iloilo. Napunta na po ako rito sa England noong 2001 at dito na po ako nanirahan. So matagal na po akong hindi nakapagsalita ng Tagalog. Ilonggo po akong tunay, pero kahit walang ebidensya. Si Pastor Rinan, sabi ko nga, pinsan ko yan. So kung may problema man kayo sa pag-unawa sa aking sasabihin, sa kanya po kayo magtanong. Siya po ay nakakaintindi ng Ilonggo, kaya po siya masarap magluto ng batchoy, alam ko. So yan po. So kung mayroon po kayong Biblia, pumunta po tayo sa ikalawang Timoteo, kabanata ikalawa. Ikalawang Timoteo, kabanata ikalawa, versikulo 14 hanggang 15. Ayan po. Sinasabi po sa atin, ipaalala mo sa kanila ang mga bagay na ito, na sila'y pagbilinan sa paningin ng Panginoon, na sila'y huwag makipagtalo tungkol sa mga salitaan na hindi mapapakinabangan, na ikapapahamak ng mga nakikinig. Pagsikapan mong humarap sa subok at mapagkatiwalaan sa salita ng Diyos. Manggagawang walang anumang kahihiya na gumamit na matuwid ng salita ng katotohanan. Ayan po ang nag-udyok sa akin na kailangan po nating paalalahanan ng isa't isa ng mga importansya at matuwid na salita ng katotohanan. Okay pa po kayo? Ang paksa po natin ngayon is about sa Bible lang po, about lang sa Biblia. Yan lang po yung una, bago po natin umpisahan yung Genesis, Exodus, Leviticus. Sa pag-uunawa po ng Biblia is hindi po sapat yung kalating oras, pero susubukan ko pong ma-share yung mga impormasyon na makatutulong sa inyo na maintindihan kung ano ba talaga ang Biblia. Kasi laging sinasabi sa atin, ang Biblia ay salita ng Diyos. Paano ko malalaman na salita talaga ng Diyos yan? Asan yung kopya? Saan ang galing yan? Sino mga sumulat niyan? So, ako po, ang karanasan ko po ay ganito. Napaka-devoted po ng family namin noon sa simbahan. Pero hindi po kami nagbubukas ng Biblia.
Sa kalaunan, paglaki ko na, siyempre, katulad ng karamihan, natukso, nalulong sa mga bisyo, nalulong sa kasalanan, sa kadiliman, na noon ang akala ko ay kasiyahan. Dumating sa punto na hindi na ako naniniwala sa Panginoon, dahil mas masarap ang buhay noon na walang sinusunod na Diyos. Yun ang pagkakaalam ko. Hanggang sa dumating ang tunay na katotohanan ng buhay sa aking pagpabaya sa spiritual na buhay, walang panahon sa Diyos. Sa kalaunan, ako ay naging isang hangal, parang Aegis, kanta ng Aegis. Naging isang hangal dahil sa nalinlang pala ako. Nautuwa pala ako na ang totoong kasiyahan pala ay sa piling ni Kristo. Yan din yung peace. Hindi ka maging mayaman, hindi ka man maging sikat, pero may peace of mind ka. May pagmamahal ka, may pangunawa, at mas madali humarap sa problema at sa mga dagok ng buhay. So bumalik po ako sa Panginoon after 20 years na hindi na po ako naniniwala sa Diyos. May dumating po sa buhay ko na napakahirap, na almost po na mawalan ako ng buhay. Doon po panalangin ako ng taimtim. Imagine po, 20 years ko siyang tinakwil. Pero sa panahon na po na yon, nang nanawagan ako sa kanya, agad ko pong naramdaman kaagad ang kanyang pagmamahal. At tinanggap niya pa rin ako. Kaya po, nananalig po ako na sa 2 Pedro, Kabanata 3, versikulo 9. 2 Pedro, Kabanata 3, versikulo 9. Kahit mamaya nyo na po buksan, kahit wala na tayong panahon, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat, sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisisi at tumalikod sa kasalanan. Yan po ang sinabi ni Jesus sa aklat ng 2 Pedro. So, pag may buhay, may pag-asa po tayo na maranasan ang totoong kaugnayan sa Panginoon. Pero paano natin malalaman kung ano ang kagustuhan ng Panginoon at ano ang hindi niya nagustuhan kung hindi tayo nagbabasa o hindi tayo nag-uukol ng panahon na mabuksan at maunawaan ang sinasabi niya sa Biblia? Kaya po ako po ay ang sinabi ko na nga po, nalulong sa bisyo, nalulong sa sa kadiliman, hanggang sa natauhan ako. Kaya ayaw ko pong may mangyari din sa inyo na ganun, na magantay pa tayo na madagukan sa buhay bago bumalik sa Panginoon. Nagpapasalamat po ako na nandiyan kayo lahat na willing mag-ukol ng kanilang panahon sa pagkakaalam ukol sa salita ng Diyos. Ngayon, paano po natin maiintindihan yung Biblia? Kasi marami po nagsasabi na mahirap ito intindihin, mga pasinungaling ukol sa Biblia, na ito ay haka-haka lamang, na ito ay mga mali-mali, may mga kontradiksyon. So hindi totoo ito. Marami pong marami rin sa Pilipinas, mas maraming gumagamit sa Biblia na ginagawang pangnegosyo, ginagawang panglinlang, panguto, pang-isa ng tao. So yung hindi nakabasa ng gusto ay talagang susunod na laang. At yan po ang masamang nangyayari noon pa hanggang ngayon. Marami po nauuto gamit ang Biblia rin. So kaya naisipan ko pong napaka-importante bago po tayo magbukas ng Biblia is maintindihan natin kung ano ang Biblia. Kung ano ba talaga ang laman nito. Kung totoo ba talaga itong salita ng Diyos. Ano ang mga ebidensya, ano ang patunay
Kasi yun po ang aking ginawa simula nung bumalik ako sa Panginoon. Hindi po ako basta-basta na nakikinig na lang at nagsasalig na lang sa ipapasa sa akin. Dahil mababaw po yun na pananampalataya. Mababaw po yun na relasyon o ugnayan sa Panginoon kung tayo ay hindi personal na lumalapit o nagbabasa ng salita niya. Pero hindi po totoo na mahirap basahin or intindihin ang Biblia. Madali lang po. Dahil hindi po gusto ng Panginoon na tayo ay mahirapan sa kanyang katotohanan. Ang importante po, magkaroon tayo ng panahon na magbasa at magkaroon tayo ng bukas na puso at isip na yung ating mga natutunan noon na pinasa sa atin ng ating kanununuan, may mga bagay po doon na hindi totoo, may mga bagay din po doon na totoo atin pong alamin. Pero bago po sabi ko nga po, ang pinaka-importante, paano mo malalaman salita yan ng Diyos kung hindi mo mismo alam kung ano ba talaga ang Biblia? So ano ba ang Biblia? Para po maintindihan natin ang Biblia, marami pong bagay. Sabi ko nga po, hindi sapat yung kalating oras, no? Kung maaari nga lang po, marami akong session na ipapasa. Pero susubukan ko po again. Kasi po, 6 na taon ko pong pinag-aralan to, hindi dahil sa gusto ko lang mapag-aralan, kundi gusto ko talaga malaman yung katotohanan ng Biblia. Sinusubukan ko po yung Biblia. Hindi lang sa loob ng Biblia, kundi sa labas ng Biblia. Sa siyensya, sa arkeolohiya, sa kasaysayan ng mundo. Tinitingnan, chinecheck ko kung alin ba to, kung ano ba to, kung ayos ba to o hindi. At laking gulat ko po na napakahalaga talaga ng Biblia. Napakaraming hula, napakaraming bagay-bagay na hindi alam ng mga tao na uli na lang nalaman after 3,000 years or 3,000 taon ang nakaraan. Doon pa lang nalaman ang mga sinasabi sa Biblia na tanging Diyos lamang ang makakaalam. Tanging Diyos lamang ang makapagsasabi. I-explain ko po lahat yung mamaya kung may time pa tayo. Okay? So, balik po tayo sa paksa. Ano ba ang Biblia? Ano naintindihan ninyo sa Biblia? Para maintindihan po natin lalo ito, kailangan po nating malaman yung panahon. Napaka-importante ang panahon. Anong ibig ko sabihin? Ang panahon kung kailan ito nasulat, kung ukol sa anong panahon ito isinulat. Dahil po doon lang natin makukumpara yung mga nilalaman nito sa mga nalalaman na natin ngayon. After ng siyensya, after na napatunayan na kung ano ang mundo, ano ang dugo, ano ang mga cell natin, ang composition ng pagkatao natin, uli na po nalaman yan mga 1900 na. Pero again, itatry ko pong maabutan natin yung ganon bago maubos yung oras natin. So, okay pa po kayo? Sandali lang po tulad sinabi ko nga po na mahalaga na malaman natin kung ano ang Biblia. Dahil kung bubukas lang tayo ng bubukas, para tayong nagbabasa ng sulat na babasa tayo dito at babasa tayo doon, hindi natin malalaman kung paano gamitin at maintindihan kung ano talaga ang isinulat. So, mapunta na po tayo sa Biblia, sa physical na anyo mismo ng Biblia. Yan po, ang Biblia po ay mga aklat. Hindi yan po isang aklat, kundi mga aklat. Yan po sila. Nabubuo po yan ng 2 tipan. Lumang tipan at bagong tipan. Ganun na po kasimple. Yung lumang tipan po ay nabubuo ng 66 na libro. Ito po ay puro na isulat sa Hebro. No? Hindi po yan, ang original po yan Hebro. Bansa ng Israel. No? Isinulat po yan ng mga mahigit kumulang 3,500 years ago. 3,500 years ago,
hanggang 400 BC. Pero malalaman natin mamaya yung BC. Yan po, anim na taon at matagal na pong isinulat ito na mga libro. Ang bagong tipan naman ay nagsimula po ito nang namatay si Hesukristo. Isinalambuhay ang kanyang buhay ng 4 na gospel at nagsulat po si Paul at si Peter at yung iba-iba pa. Ito po ay nabuo ng year 90. Imagine niyo po year 90. Tayo po ay nasa year 2024 ngayon. Ng AD. 2024 ng AD. So matagal na rin po itong nasulat. Ito po ay bumubuo ng 27 na libro. Yan po ang bagong tipan. So, ang Biblia po ay tulad sinabi ko nga, naisulat ng matagal na. No? Nagsimula po sa dahon, sa scroll, at hanggang nagkaroon tayo ng printing press, nagkaroon tayo ng libro. Pero matagal na panahon po, bago tayo nagkaroon ng libro na aklat ng Biblia, ay napakahirap pong magkaroon ng Biblia noong araw. Yung libro po ng Biblia ay nagawa lang yan ng mga 600 na taon or 500 years ago. Lamang yan. Lamang kasi matagal na yung mundo eh. So mga 500 years ago lang yan. So sa loob ng mga 3,000 years, wala pong libro, wala pong aklat ng Biblia. And then nagkaroon tayo ng mga mobile phone, nagkaroon tayo ng computer, at ngayon po ay naisasali na sa computer ang Biblia at madali na pong mabasa. Tulad po itong ginagamit ko ngayon. Mayroon po ako mga libro, pero itong ginagamit ko ngayon ay sa computer. Nag-type po ako ng Tagalog version. So ito pong lumang tipan, ito po yung mga libro niya, ano? Ayan po. Ang bagong tipan naman ay ito. Dito. So let's say buksan natin ang Salmo sa lumang tipan. Buksan natin ang Salmo. Kung makita ko. Mga awit, yon, mga awit. Buksan natin ang mga awit sa kabanata 105, 109. Let me see. 105. Yun. Ganon po pag nagbukas ng Biblia. Alam ko po matututo rin tayo. The more po natin ginagamit, the more po nating matutunan ito. So mga awit, kabanata 109. Punta po tayo sa walang 105 ito. Yun, ang gusto ko palang buksan ay 119 kabanata, versikulo 105. Ito po ang salita. Alam ko po maliit yan sa inyo eh. Pero babasahin ko na lang po. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Yan po ang sabi ng Biblia paukol sa salita ng Diyos. Yan po ang ating gabay, kumbaga. So, kaya importante pong malaman natin ito. Ngayon naman po ay ito ang, kumbaga, ito yung isa sa importante na maintindihan natin paukol sa Biblia. No? Kung kailan isinulat at paano isinulat. So, unang-una po pag-alamin natin yung BC or before Christ, bago kay Kristo. Yan yung panahon mula sa pagkalikha. Ito po yung pagkalikha. Kung makikita mo yung ang cursor ko, alam ko pong maliit yung natin. Pasensya na po kayo. Yung pagkalikha ay, asan na ba yun? Oops, sorry. Andyan po sa kaliwa ang yung pagkalikha. Yan yung BC, before po kay Christ, 4,000 BC
3000 BC, 2000 BC, 1000 BC, hanggang 500 BC, zero. Zero dito. At after zero, namatay na si Kristo. Andito yung bagong tipan. Tapos ngayon nasa 500 AD, 1000 AD, 1500 AD, 2000 AD, nasa 2024 na tayo ngayon. Dito na tayo sa 2024 AD. Ulitin ko po kasi po napaka-importante nito sa susunod na mga paksa. Ito pong panahon na to, dito naka-divide ito nung dumating si Kristo. Before nang dumating si Christ, ang tawag po diyan BC, bago siya dumating, bago si Kristo. So, pag sinabi ko pong 1500 BC, dito po yun. Malayo po. Dito po tayo sa 2000 So, 2000 plus 1,500 is 3,500 years ago na. Yun po ang ibig sabihin noon. Pag sinabi naman pong 90 AD, 400 AD, 500 AD, ito na po yun dito na. Pero ibig sabihin noon, hindi lang ganun katanda ang mundo, kundi ang mundo mas matanda na simula pa 4,000 AD or mahigit pa, no? Ganyan po magbilang ng BC tsaka AD. Sana pasensya niyo po kasi maliit Pero importante ito maintindihan. Importante ito maintindihan natin. Kasi ganito po 'yon. Yung dilaw po na 'yan, diyan po nakasulat lahat ng nasa lumang tipan. Lumang tipan. Iba't ibang manunulat po ang sumulat nito. Tsaka ito ang bagong tipan. Yung bagong tipan, dito lang po nasulat yon after namatay na si Kristo. No? Ano po ang importansya nun? Ano pang kinalaman nun sa pag-aaral ko ng Biblia? Malaki po kasi yung mga nilalaman po nito ay mga bagay-bagay ukol sa seremonya at sa mga pagpapalinis ng katawan at kung ano-ano pa at istorya sa bansa ng Israel. No? Yan po ang isinulat ng mga Hebro noon. Importante po yan na malaman din natin para yan po ang magtuturo dito sa bagong tipan. Pangalawang importante ito na malaman kung kailan sila isinulat dahil kung alam po ninyo, ang lahat po ng mga naimbento na mga siyensya ay dito po nangyari. Simula ng 1800 hanggang 2024 lang. Hindi pa po luma yung mga siyensya. Noon po, ng panahon po dito, ang akala ng mga tao noon, mga lalo pa dito, hindi pa naimbento yung teleskopyo, yung microscope, no? Hindi pa naimbento yung mga magsusuri ng kalawakan o ng katawan ng tao, hindi pa na-iimbento yun. So lahat yun nakakaka lang. Ang akala ng tao noon ay flat ang earth. Ang iba naman, ang akala naman ay may pinapatungan ng earth. Kasi may mga tubig So may pinapatungan ng earth. Nung nagkaroon na ng kaalaman ng mga tao, doon na unti-unti nalaman ni Columbus na bilog ang earth. Pero hindi nila alam kung anong nangyayari dito sa labas. Hanggang sa uli, naimbenta yung Hubble telescope, nakalabas ito ng earth at doon nakita na ang earth pala ay walang pinapatungan kundi nakalutang. Alam nyo ba po? Dito lang po nalaman yun na ang earth ay nakalutang. Alam nyo pa po ba? Nasa Biblia, sinabi na noon pa sa Job, sa aklat ng Job, dito pa sa mga 2,000 years ago, BC, dito pa sinulat na ni God ng Panginoon na ang mundo ay nakalutang sa wala. Dito, hindi lang po yun, marami pa po, mahigit 1,000 po ang ebidensya na mga nasasabi na dito pa lang nalaman sa 1900, no? Ano pa ba? Let's say ang pagtuli, uso po sa Pilipinas yung pagtuli. Nakasabi po dito 2,000 years ago, 3,500 years ago nung kay Moses na pag tinuli niyo ang bata, kailangan mag-antay kayo ng 8 araw. Bakit?
Bakit po ba? Sa panahon dito nila, hindi nila alam kung bakit. Hindi alam, kahit dito, hindi alam kung bakit. 8 days kailangan ituli. Nung naimbento na ang microscope, doon na napag-aralan yung blood cells at mga cells ng bata na kaya pala dapat ikawalo kasi doon pa lang magkakaroon ng mga elemento sa katawan ng bata na hindi siya duduguin ng gusto. So sino pong makakaalam yung dito? Wala, kundi Panginoon lang. Ganon. Isa lang po yun sa marami na mga siyensya na uli na nalalaman. May isa pa po akong naalala. Ito pong kalawakan natin ay napakalaki. Napakalaki. Dito pa lang po sa 1500 BC, sinabi na po ng Panginoon na ang kalawakan ng mga stars ay hindi mabilang. Ang kalawakan ay parang nag-i-expand, lumalaki ng lumalaki. Dito po lang nalaman sa 2020, 19 or 1900 na nag-i-expand nga po talaga. Alam ko po may mga video pa nga po dyan sa video sa YouTube na mapatunayan na grabe talaga ang laman ng kung ang tao na basa lang ng Biblia, marami na silang alam dito pa lang na area. 1,500, 500, 1,000 BC or 2,000, 3,000 years ago. No? So, ganun po ka-powerful ang Biblia natin. At hindi lang po yun. Marami pong namatay dahil lang sa Biblia natin. Nagpakamatay o pinatay dahil sa Biblia natin. Yun po ang susunod sana nating pag-alamin, yung totoong halaga ng Biblia, yung importansya ng Biblia. Alam ko pong maliit yan. I-screenshot nyo na lang pag may panahon kayo. Yun po yung mga imbensyon na huli na po. Ito na po yung AD. Dito na po, mga 500 years ago lang yan. Pero, ang sinasabi ko nga po, sa loob ng Biblia, noon pa, 3,000 years ago, nasasabi na ng Panginoon ang bago pa na nalaman natin itong mga huling panahon. Yan lang po yung mga lista ng kunti, no? Na mga invention. Lalong-lalo na po yung cells ng katawan, yung mga DNA natin, ay nako, ang design po ng Panginoon na sa aklat ng Job, ng Isaiah, ng kung ano-ano pa, ay nasasabi niya na po kung anong mangyayari. Mayroon nga po yung 300 na prophecy about Christ. Alam na po ng Panginoon at nangyari po lahat. Yung sa kasaysayan, si King Cyrus po ng Medo-Persia, 200 taon bago siya pinanganak, na-mention na po siya sa Biblia ni God na magkakaroon ng King Cyrus at ganito ang gagawin niya. Ang aklat po ng Daniel, naglalaan po ng kingdom noon ng Babylon, sa history, chinek ko rin po sa history, ay swak na swak po dahil may panaginip yung king at sinabi ni Daniel kung anong kanyang panaginip, na ito yung mga kingdom na magkakasunod, yung Babylon, Persia, Greece, Romans, and then yung iba-ibang nasyon. Ano po ang kinalaman nun? Ang kinalaman nun ay mapanaligan natin yung Biblia na salita siya talaga ng Diyos. Kasi nung isinulat yon, tulad kanina nung pinakita ko sa inyo ng BC at AD, nung sinulat yon, wala pang Greek, wala pang mga Romans. Pero nasa Babylon pa lang, nasa Babylon era, mga nasa 700 BC pa lang. Sinulat na ni Daniel yon. Sinulat na ni God, binigay kay Daniel. Ang sabi is, ganito ang mga empire na susunod. So nangyari po yon, hindi po ma-explain ng mga tao yan. Kaya yung sinasabi ng mga kumukontra sa Bible, ay, ano lang yan, inimbento lang yan ng Daniel. No, napatunayan po nung na-discover yung Dead Sea Scroll, ang lumang-lumang mga papel, na doon po napatunayan na ang pagsusulat ni Daniel ay talagang lumang-luma na, nasa 750 BC. Again, hindi natin maintindihan yung sinasabi ko ngayon kung hindi natin ma-imagine yung 750 BC. Ang Greece ay nangyari lang
ang bansang Greece ay naging dominate ang mundo nung 300 BC lang. So 400 years before pa lang na sabi na sa Biblia anong mangyayari. After ng Greece, tinalo ng Romans ang Greece. Ang Romans naman ang nag-dominate ng mundo noon. Pero nasabi na yan 700 years ago pa ng Biblia. Ganun po katumpak ang Biblia. At marami pa po dyan sa Biblia na kung magbasa kayo niyan ng maayos at ikumpara nyo sa mga katotohanan ngayon, ay tumpak na tumpak po. Kaya makapanalig po tayo na ang Biblia ay talagang salita ng Diyos. Ang importante po ay manalangin tayo at humingi po tayo ng kapatawaran, at ang magtuturo po sa atin ay ang Espiritu Santo, hindi tayo. Ang Espiritu Santo ang magtuturo sa atin. At yung mga tao sa paligid natin na may nakakaalam ng konti, pero malinis ang loob na mag-share ng katotohanan. So, sana po magkaroon pa tayo ng time, kaso lang wala na po, maraming at ang sabi ko nga po kanina na hindi sapat yung kalahating oras para po sa pag-aalam ng kung ano ang Biblia. Hindi pa po ang loob ang laman, ha, kung ano pa lang ang Biblia, bakit importansya. Sa patapos po, mahaba sana to, pero ang Biblia po ay nabuo nung 350 AD na. 350 after Christ, 350 AD after Christ, no? Ang nangyari po ay masama ang nangyari dahil sa maraming naniniwala, itinago po ito ng simbahan. Ginawa po nila sa Latin. Hindi po nila ina-allow na i-translate ito sa ibang lingwahe. Kasi po, ang mga tao ay naniniwala na may power po ay yung Biblia na salita ng Diyos. Pero kung isa o kukunting tao lang ang may alam, siyempre, makokontrol nila. Masasabi nila na, ay, ito ang sabi ng Biblia. Ito ang sabi ng Biblia. Pero ang mga tao susunod laang. Yun po ang nangyari. Alam niyo po kung gano'ng katagal yun? Matagal po. Mahigit 1,000 years po na walang ilaw ang mundo sa Biblia. Hanggat sa dumating itong isang Inglaterra na si John Wycliffe, no, na siya mismo ay nagsalin na kaintindi siya ng Latin, sinalin niya sa English, pero namatay po siya at pinagbabastos po yung kanyang labi ng simbahang noon. Alam natin po, isang simbahan lang noon, yung Katoliko lang yung simbahan noon. Nagaling po yan sa Roman. Kaya tinawag po yung Roman Catholic kasi Roman po ang pinanggalingan yan. Ang Roman, mga pagano po yan. Walang iba-iba ang Diyos niyan noon. Pero sa dapat may istorya para may pagkatao, basta na tayong pag-aralan yon. Anyway, ang Biblia nasalin sa English ng konti, pero sinunog nila lahat yon, ang mga Biblia. Pinapatay nila yung mga tao na bubukas ng Biblia na may konting English. Pero hindi rin matatakpan kasi ang Panginoon talagang hindi niya iilawan niya talaga yung mundo eh. Ibig sabihin, after mga 200 years, mga nasa 1500 AD, mga 700 years ago, doon na po nag-umpisa na imbento yung printing press, nagpe-print. So marami na pong pwedeng gawing libro. At doon na rin po na i-translate ni William Tyndale, isang Inglaterra rin, ang salitang Latin sa English. Pero pinatay po siya ng mga nasa simbahan. Paano po siyang pinatay? Sinunog po siya ng buhay. Habang sinusunog po siya ng buhay, nanalangin po siya na sana buksan mo ang mata ng hari, no? Hindi po mapagkailayan ng simbahan o ng ninuman kasi nasa history po yan. Andito po ako sa England, mayroon pong facts yan na historia na yun ang ginawa kay William Tyndale, no? Na sinunog siya at sumigaw siya ng, Panginoon, sana buksan mo ang mata ng hari. Si King James pa noon ang hari ng England. At makalipas ang ilang buwan, nabuksan nga ng Panginoon ang hari ng mata ng hari at ginawang legal ang
ang pagbabasa ng English na Bible. At doon na po nag-umpisa ang pag-translate at paglaganap ng Bible na hanggang ngayon, ang Bible po ang pinakamaraming benta, pinaka-best seller. Siya rin po ang isa na natatanging libro na ang laman ay history mula sa pagkalikha hanggang sa magunaw ang mundo. Ito lang din po ang libro na naglalaad ng mga sikreto, ng mga bagay-bagay na hindi alam ng mga tao hanggat sa naimbento ang siyensya, no? At imagine niyo na lang po, no, na ang katawan natin mamatay at pupunta sa lupa at magiging lupa. Imagine niyo po, bakit hindi jelly? Bakit hindi water? Bakit hindi bato? Bakit lupa? Kasi sinabi na sa Biblia yan, from dust to dust. Mula sa buhangin ikaw ginawa, papunta ka sa buhangin. So, yun po yung mga bagay-bagay na nagpapatunay na ang Biblia ay napakahalaga. Marami pong nagpakamatay diyan para lang ma-preserve ang kanyang kasiguraduhan. Sana po magkaroon kayo ng interest sa paglalo pa sa pagbukas at sa pag-ukol ng panahon na mag-aral at matutunan ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Pinipray ko po na mag-bless kayo lahat ng kalusugan at ng katotohanan. Nawa po'y nasa inyo ang Panginoon. Ito po inahiling ko sa pangalan ng Ginoong ni Jesus. Amen. Amen. Bye-bye. Love you until next time.